Yan, punta natin tong ating farm. Matagal natin dito na bisita. Yan po mga ka-hybrid, ay nagtanim kami ng tinanim muna namin ng talong. Yan, mga gulay-gulay. Yan. Ay, bisita natin itong tanim naming ST25 Vietnam rice. Yan. Ganda na, tanim namin, no? Ayun, no, ST25, bisita natin. At pero share ko muna ito mga ka-hybrid, oh. Ito yung solar water pump. Ayan, oh, daanan ng tubig. Ayan, tubo hanggang doon. Ayan, hanggang doon. Malawak po yan mga ka-hybrid, sasakupan. Magandang araw na po mga ka-hybrid. Lakbay Farm Vlog nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, for today's video mga ka-hybrid ay nandito po ako ngayon sa aming farm para i-update kayo sa aming tanim na Vietnam rice ST25. At itong dry season ay magtatanim po kami ng SL22. Yan po yung aming prepared na aming itatanim nitong dry season. So ngayon, itong bibisitahin natin ngayon yung aming tanim na Vietnam rice para ma-share natin din sa ating mga ka-hybrid. Ito pong aming tanim Vietnam rice ST25 third crop. Nag third crop po kami mga ka-hybrid after bagyo. So itong ST25 ay binigay lang sa amin. So sabi daw maganda raw itong binhi na to, itong palay na to, galing po sa Vietnam. At sinubukan naman namin at ano po magiging resulta. At yun tingnan na lang natin mga ka-hybrid, no? So tingnan nyo muna itong aking background sa aking likuran. Taniman namin ng okra, talong. Ayan, kaganda na. So ayan, punta natin ngayon yung tanim naming Vietnam rice ST25. So tara, let's go. Yung good day. Isang magandang araw na naman po mga ka-hybrid at napakainit na araw na naman po mga ka-hybrid. At update ko po kayo dito po sa aming farm. Ito po ay makikita nyo puro talong, papaya, gulay-gulay, tsaka yan. So naalala nyo mga ka-hybrid yung solar water pump natin, ayun. So ongoing na, malapit na. So naglagay na sila ng mga tubo-tubo dyan hanggang doon, ito. Malawak po ang kanyang sasakupan. So ngayon, ito na tayo ngayon sa aming tanim na Vietnam rice. Baka parang hybrid eh. Hindi mo sabi kung hybrid to, inbreed, super inbreed. Ayan. So expect natin pangit ang third crop. Ayan mga ka-hybrid, wala tayong ngayon. Ito po yung ST25 Vietnam rice. Ayan, medyo pangit ang aming tanim ngayon. So gagawin namin tong hindi, subukan namin maging binhi sa susunod. Pero mostly gagawin namin itong bigas. Sasabi nga daw ay magandang araw ang feedback about sa ST25 Vietnam rice. So mga nakarang araw maraming dumaan na dito. Halos dito lang ang serya namin na to ay kami ay nagtanim lang, nag third crop lang dito sa aming lugar. Dito sa area na to ay kami lang po ay nag third crop. Yung iba wala. Ayan, dumaan yung maraming black bugs. Ayan ang nagresulta. Ayan, so alamin natin ngayon yung kanyang inuhay, oh. Ito yung mga ka-hybrid, oh. Ito. So parang hindi hybrid to. Tingin ko parang inbred lang din to, hindi siya hybrid. Super inbred ng siya, no, Vietnam rice. So maganda ang nito, bigas. Nakita naman natin sa sa mga posts. Ang iba nakapag-try ng Vietnam rice.
Ayan, oh, maraming sakit. Stem borer, ayan. Inulmog na, dami na inulmog. So hindi tayo mag-expect na maraming ani rito, no. Ayan. So alam mga ka-hybrid, ang update dito sa aming tanim na Vietnam rice ST25. Yan. May share ko lang sa inyo na ito ay para sa inyong mga kaalaman mga ka-hybrid, hindi po ito namin binili, no. Hindi namin binili ito. Binigay lang sa amin at subukan daw namin. So ayan yung resulta, mukhang di maganda ang kanyang pagkakaano, no, kasi tinapuan ng mga insekto kahit anong spray namin, talagang ganyan. Kasi ang pagkakaiba kasi ng third crop, maano na yung lupa, hindi na siya ano, matabang na. Wala nang sustansya. Yan, kaya sinubukan pa rin namin, maging resulta, no. So kaya magta third crop, huwag nyo nang subukan mga ka-hybrid. So hindi maganda ang soil condition ng aming dito sa pagkakalat prep, no. ST25 siguro baka sa main crop dito matibay ito sa ano, no, sa hangin. Ito din siguro ito sa third crop, second crop, dry season. Yan mga ka-hybrid. Ayan. So yun lang mga ka-hybrid, update dito sa aming lugar, sa aming area. Itong tanim naming Vietnam rice ST25. Ayan, nga pala nakalimutan natin, no, ito ay mabilis lang. Mabilis ang kanyang maturity. Ito yung advantage lang, ano. Nasa ano lang to, nasa 70 to 80 days lang. Ayan, ito 77 na to. 77 days, parang ripening stage na. Pero iba hindi tumubo, no. Pero iba halo. Pero ang maturity nito nasa 80 to 100 days. Ang ano niya, ang maturity date niya, pwede na harvestin. So maximum na hanggang 100. Ayan. So hindi ko naman sinasabi ng ST25 ay pangit, no. Ayan. So sinubukan namin sa third crop kung magiging maganda ba yung magiging resulta niya. Kaya lang ito na resulta, hindi po maganda. Para sabihin ko po sa inyo, sinubukan lang namin mag third crop dahil matripan lang namin mag third crop. Yung extra naman na kinita namin, subukan namin mag ano, no, yung kinita dito, no, tinanim namin, kumita naman kami. Sinubukan namin yung ano, kaya lang ayan, baka malulugi kami rito. Mga ka-hybrid. Ayan, maturity nasa 80 to 100 days. Maganda ang bigas. Ayan, matibay sa hangin. So maganda ito sa ano, sa wet season o dry season. Pag third crop, wag nyo nang subukan mga ka-hybrid. Sinubukan naman, ayan, maganda naman ang kanyang uhay. Ayan siya. Kaya lang, portong ang kanyang mga binutil, mga uhay. So hindi talaga pwede, hindi siya recommended sa third cropping ng ating itong Vietnam rice. Ayan. So yun lang po mga ka-hybrid, update dito sa aming tanim na Vietnam rice ST25. So marami na nakapagsubok nito, maganda ang resulta. So sa third crop, hindi po advice na pwede kayong magtanim ng ST25. Yan po mga ka-hybrid. So yan po, mag-ingat po tayo. God bless.